Miss Kim Chiu na palaban, no? Ano nga ba ang naging journey ni Miss Kim patungkol sa balitang ito? At bakit nga ba tila napahanga ang lahat sa ginawa ni Kim sa labang ito? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before, at ngayon eto na, no, let's talk about this one dahil talaga namang hinahangaan at lalong minahal ang isang Kim Chiu ng mga Kim Pao fans at ng Kim Pao Natics, no, dahil po sa ipinakita at ipinanalong laban ni Miss Kim. Isa na namang makulay at nakakaaliw na eksena ang nasaksihan ng mga manonood ng It's Showtime na makaharap ni Kim Chiu, ang Chinese actress sa si Linda Walker sa isang espesyal na bahagi ng programa. Kilala si Kim bilang isa sa pinaka-energetic at palaging palakaibigang host sa telebisyon. Ngunit aminado siyang hindi naging madali ang kanyang naging karanasan sa pakikipag-usap sa mga panauhin aktres mula sa China. Sa kabilang banda or sa pagkabila ng pagiging chinita princess ni Miss Kim ay talagang sa industriya ng pagkakaroon ng Chinese roots, napaharap si Kim sa isang kakaibang hamon, no? At ang subukan niya makipag-usap kay Linda Walker, naging kapansin-pansin ng ilang sandali ng pagkalito, tawanan at pagsisikap ng magkabilang panig upang magkaintindihan. Agad namang napansin ng mga manonood ang pagiging game ni Kim sa sitwasyon. Sa halip na mag-attitude or intimidate, ginamit niya ang kanyang natural sense of humor upang gawing masaya at komportable ang pag-uusap. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang minamahal ng mga manonood sa loob ng maraming taon. Isa sa pinakamalaking balakid sa kanilang pag-uusap ay ang language barrier. Bagamat may ilang salita at ekspresyong maaaring pareho nilang nauunawaan, ay hindi pa rin naging sapat ito upang magkaroon agad ng tuloy-tuloy na komunikasyon. Maraming Pilipino ang nakarelate sa ganitong sitwasyon. Sa panahon ng global entertainment, madalas na magkaroon ng interaksyon ang mga artista mula sa iba't ibang bansa. Ngunit kahit gaano kagaling ang isang tao sa pakikipagkapwa, nananatili pa ring hamon ang pagkakaiba ng lengguwahe. Sa kaso kasi ni Kim at ni Linda, naging mahalaga ang paggamit ng body language, facial expression at simpleng mga salita upang maiparating ang kanilang mensahe sa isa't isa. So dahil dito naging mas natural at nakakatawa ang kabuuang eksena. Sa kabila ng mga sandaling nahirapan siyang maghanap ng tamang salita, pinuri ng maraming netizen ang pagiging professional ni Kim. Pinakita niya ang kanyang kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon habang pinapanatiling masaya ang atmosphere ng programa. Hindi na bago kay Kim ang humarap sa iba't ibang uri ng tao. Bilang host ng It's Showtime mula pa noong 2020, marami na siyang nakasalumuhang lokal at international na personalidad. Ang kanyang karanasan bilang actress, performer at television host ay naging malaking tulong upang mapanatili ang magandang daloy ng programa kahit may language barrier. Marami rin ang humanga sa kanyang pasensya at pagiging magalang sa panauhin. Sa halip na ipakita ang kanyang pagkailang, mas pinili niyang gawing positibo at masayang karanasan ang buong sitwasyon. Bukod kasi sa entertainment value ng segment, nakita rin ng maraming manonood ang kahalagahan ng cultural exchange. Sa pagmamagitan ng pagbisita ni Linda Walker sa programa, ay nabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makita ang isang personalidad mula sa ibang bansa at kultura. Pinakita rin ito na hindi hadlang ang pagkakaiba ng lengguwahe upang magkaroon ng magandang samahan at pagkakaunawaan. Sa katunayan, may mga sandaling may kalituhan ay lalo pang nagdagdag ng saya at pagiging relatable sa segment. Maraming netizen na nagsabi na mas naging natural ang usapan dahil kitang-kita ang tunay na reaksyon ng mga taong sangkot dito. At walang pagpapanggap at walang pilit na eksena. Simpleng pakilala lamang sa isa't isa, no? So matapos yan, syempre, umani po ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Matapos umere ang segment, agad itong pinag-usapan sa social media at maraming viewers ang natuwa sa naging interaksyon ni Kim at Linda. Ayon sa ilang netizen, nakakatuwang makita si Kim na kahit nahihirapan na siya, hindi nawawala ang kanyang pagiging masiyahin. May ilan ding nagsabing lalong lumabas ang kanyang natural na personalidad dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. May mga manonood din kasing nagpahayag ng paghanga, no, sa entertainment or
sa kakayahan ni Kim na gawing entertaining ang isang potential na awkward situation. Para sa kanila, isa itong patunay na kung bakit nananatili siyang isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na host sa bansa. Sa paglipas ng taon, malaki ang naging pagbabago sa karera ni Kim Chu. Mula sa pagiging Pinoy Big Brother Teen Edition winner, naging isa siyang matagumpay na aktres, singer, entrepreneur, at television host. Ngayon, isa sa mga pangunahing personalidad ng It's Showtime. Ang kanyang pagiging natural sa pagharap ng kamera ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy siyang tinatangkilik ng publiko. Ang kanyang karanasan kasama si Linda Walker ay isa na namang patunay na handa siyang harapin ang anumang hamon sa kanyang trabaho, maging ito man ay pag-arte, hosting o pakikipag-usap sa mga international guest. So, dahil dito, nagkaroon din ng pagdalo ng international personality sa mga programang Pilipino ay nagpapakita ng mas lumalawak na impluwensya ng Philippine entertainment industry sa mga nakaraang taon. Mas maraming dayuhan at artista ang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na programa at personalidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagkakataon, mas nakikilala rin ang kulturang Pilipino sa ibang bahagi ng mundo. Ang pagiging hospitable at masayahin ng mga Pilipino ay madalas na napapansin ng mga dayuhang bisita. No? Sa segment ni Kim at Linda, malinaw ipinapakita ang katangiang ito sa kabila ng mga language barrier, naging magaan at positibo ang kanilang naging interaksyon. Kaya naman aliw na aliw no, yung mga netizen sa panonood kay Kim. Pinakita na naman ni Kim na talagang deserve niya na maging isa sa pinaka-regular host ng It's Showtime dahil ang laki talaga ng naiaambag niya sa show. Sa huli, ang pakikipag-usap ni Kim Chu at Linda Walker ay hindi lamang simpleng bahagi ng noontime show, ito ay naging isang nakakaaliw na alaala para sa mga manonood at isang halimbawa na kung paano maaaring magtagumpay ang komunikasyon kahit may pagkakaiba sa wika at kultura. Para kasi kay Kim, isa itong karanasang maaring hindi niya agad makalimutan at para sa mga namanonood, isa itong patunay na tunay na koneksyon ng tao ay hindi lamang nakasalalay sa mga salitang binibigkas, kundi sa sinseridad, kabutihan at kakayahang makipagkapwa-tao. No? Habang patuloy na lumalawak ang mundo ng entertainment, mas marami pang mga ganitong pagkakataon ang maaaring mangyari. At kung tayan natin ang pinakita ni Kim sa segment na to, malinaw na handa siyang harapin ang anumang hamon ng may ngiti, positibong pananaw at walang sawang pagpapasaya sa kanyang mga tagahanga. Kaya naman naitawid ni Miss Kim Chu itong laban na ito para sa kanya at sobrang inangaan talaga siya kasi talagang very fluent talaga siya dun sa kanyang language na ito. Wala akong nakitang mapagkakatiwalaang ulat na nagpapatunay kung ano mismo ang dahilan ng trending na iyon o kung may opisyal ng pahayag si Paulo Avellino tungkol dito. Ang masasabi ko, normal na kay Kim ang maging trending dahil isa siya sa pinakasikat na artista sa bansa. Madalas na pinag-uusapan online ang kanyang mga proyekto, personal na buhay, at lalo na ang tambalan nila ni Paulo. Kung sakaling may isyung kinasasangkutan ni Kim, malamang na magiging maingat si Paulo sa kanyang magiging reaksyon. Sa mga nakaraang panayam, kapansin-pansin na parehong iniiwasan ni Kim at Paulo na magsalita ng detalyado tungkol sa kanilang personal na relasyon at mas pinipiling ituon ang usapan sa kanilang trabaho at proyekto. Mahabang reaksyon, para sa akin, ang pagiging trending ng isang celebrity ay hindi agad nangangahulugan na may negatibong nangyari. Minsan, sapat na ang isang viral video, larawan, interview o simpleng social media post para pag-usapan ng milyon-milyong netizens. Dahil malaki ang fanbase ni Kim, anumang kilos niya ay mabilis na napapansin at nagiging usap-usapan. Kung totoo mang may isyung kinakaharap siya, mas mabuting hintayin muna ang opisyal na pahayag kaysa umasa sa mga haka-haka. Maraming beses na ring napatunayan na ang mga viral na balita tungkol kina Kim at Paulo ay nauwi lamang sa espekulasyon ng mga netizen at fans. Isa rin sa mga dahilan kung bakit laging pinag-uusapan ng dalawa ay dahil sa malakas nilang chemistry sa mga proyekto tulad ng The Alibi at My Love Will Make You Disappear. Dahil dito, bawat balita tungkol sa isa ay agad na inuugnay ng publiko sa isa pa. Ano pa ang may daragdag? Hanggat walang opisyal na pahayag, nananatiling haka-haka lamang ang maraming kumakalat na kuwento. Kilala si Kim sa pagiging matatag sa harap ng mga kontrobersya at online criticism.
Maraming fans ang umaasang susuportahan siya ni Paulo kung kinakailangan. Ngunit si Paulo ay kilala rin sa pagiging pribado pagdating sa personal na usapin. Ang pinakamahalagang bantayan ay ang mga kumpirmadong pahayag mula kina Kim, Paulo o sa kanilang management kaysa sa mga clickbait na headline. Kung gusto mo, maaari rin akong magbigay ng mas detalyadong 1,000-word reaction na parang showbiz commentator tungkol sa isyung ito. Ang masasabi ko sa balitang ito ay dapat muna nating alamin kung ano talaga ang dahilan ng pagte-trending ni Kim Chiu bago tayo gumawa ng konklusyon. Sa social media at YouTube, maraming headline ang gumagamit ng mga katakatanggang gaya ng napabalan, nabigla, o ano kaya ang say ni Paulo para makahikayat ng atensyon kahit kulang pa ang detalye ng balita. Kung tungkol naman kay Paulo Avellino, mahirap hulaan kung ano ang magiging reaksyon niya dahil kilala siyang pribado pagdating sa personal na buhay. Sa mga nakaraang pagkakataon, pareho nilang iniiwasan ang pagbibigay ng malinaw na kumpirmasyon o pagtanggi sa mga usaping personal at mas nakatuon sila sa kanilang mga proyekto. Sa tingin ko, isang malaking dahilan kung bakit mabilis mag-trending si Kim ay dahil sa lakas ng kanyang fanbase at sa patuloy na interes ng publiko sa tambalan nilang dalawa. Mula sa mga proyektong gaya ng What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear at The Alibi, naging sentro sila ng usapan online, kaya kahit simpleng pangyayari ay nagiging viral. Ang mahalagang tandaan ay hindi lahat ng trending topic ay negatibo. Minsan, sapat na ang isang larawan, video, interview o simpleng interaction para pag-usapan ng libu-libong netizens. Kaya mas mabuting hintayin ang opisyal na pahayag kaysa umasa sa mga haka-haka at clickbait na balita. Para sa maraming Kim Pao fans, anumang pagte-trending ni Kim ay agad na naugnay kay Paulo. Ngunit hanggat walang kumpirmadong pahayag mula sa kanila o sa kanilang management, nananatili lamang itong espekulasyon. Ang sigurado lang, patuloy silang kabilang sa mga pinaka-pinag-usapang celebrity pairings sa Pilipinas ngayon. Kung gusto mo, maaari rin akong magbigay ng mas mahabang showbiz-style reaction na parang isang entertainment columnist tungkol sa isyung ito. Narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang Kim Chiu napabalan dahil dito. Ano kaya ang say ni Paulo Avellino? Kim Chiu nag-trending dito. Sa totoo lang, kapag si Kim Chiu ang pinag-uusapan, hindi na nakapagtataka kung bakit mabilis siyang nagiging trending sa social media. Isa siya sa mga artistang may napakalaking fanbase at matagal nang sinusubaybayan ng publiko. Kaya naman kahit simpleng pangyayari, interview, larawan, o komento ay agad na nagiging sentro ng usapan online. Ang unang pumapasok sa isip ng maraming netizens kapag may ganitong balita ay kung may kinalaman ba ito sa kanyang personal na buhay o sa relasyon niya kay Paulo Avellino. Dahil sa dami ng sumusuporta sa tambalang Kim Pao, natural na maraming naghahanap ng reaksyon ni Paulo sa anumang balitang kinasasangkutan ni Kim. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng trending issue ay nangangailangan agad ng komento mula sa kanya. Isa rin sa mga napapansin ko ay kung gaano kalaki ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. Minsan, isang maikling video clip o screenshot lamang ang kumakalat at nagiging dahilan para magkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga tao. Dahil dito, may mga pagkakataong mas nauna pa ang mga haka-haka kaysa sa totoong impormasyon. Kung sakaling may negatibong komentong natanggap si Kim o may kontrobersyang pinag-uusapan, hindi na rin ito bago para sa kanya. Sa haba ng panahon niya sa industriya, ilang beses na rin siyang nakaranas ng matitinding pagsubok at intriga. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang isa sa mga pinakaaktibo at pinakamatagumpay na artista sa kanyang henerasyon. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang kakayahang manatiling positibo at propesyonal kahit nasa gitna ng matinding atensyon ng publiko. Tungkol naman kay Paulo, kilala siyang maingat at pribado pagdating sa mga personal na usapin. Kaya kung wala pa siyang opisyal na pahayag, hindi iyon nangangahulugang wala siyang pakialam. Posible lamang na mas pinipili niyang huwag magsalita hanggat wala pang malinaw na detalye o kung hindi naman kinakailangan. Sa katunayan, maraming artista ang mas pinipiling suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay ng pribado kaysa sa pamamagitan ng social media.
Ang isa pang dahilan kung bakit mabilis lumaki ang ganitong usapin ay ang matinding suporta ng mga fans. Kapag may balitang may kinalaman kina Kim at Paulo, agad itong sinusubaybayan ng libo-libong netizens. Ang resulta, mas lalong lumalawak ang diskusyon at nagiging trending topic kahit minsan ay kulang pa ang kumpirmadong impormasyon. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang aral sa ganitong sitwasyon ay huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita online. Mainam pa ring hintayin ang mga opisyal na pahayag at suriin ang mga impormasyon bago bumuo ng sariling opinyon. Ang pagiging trending ay hindi automatikong nangangahulugan ng problema o kontrobersya. Minsan, indikasyon lamang ito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa isang personalidad. At kung may isang bagay na malinaw sa lahat ng ito, iyon ay ang katotohanang sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay nananatiling kabilang sa mga pinaka-pinag-uusapang personalidad sa showbiz. Sa bawat balitang lumalabas tungkol sa kanila, makikita kung gaano kalakas ang suporta ng kanilang mga tagahanga at kung bakit patuloy silang nasa sentro ng atensyon ng publiko. Marami pang maaring maidagdag sa balitang ito, lalo na kung titingnan natin ang mas malawak na konteksto kung bakit mabilis na nagti-trending si Kim Chiu una. Hindi maikakaila na isa si Kim sa mga artistang may pinakamalakas na online presence sa Pilipinas. Sa tuwing may lumalabas na balita tungkol sa kanya, positibo man o negatibo, agad itong napapansin ng mga netizen. Dahil dito, kahit maliit na issue ay maaring lumaki at maging national trending topic sa loob lamang ng ilang oras. Ikalawa, malaking factor din ang patuloy na interes ng publiko sa tambalan nila ni Paulo Avellino. Maraming fans ang masusing sumusubaybay sa kanilang mga kilos, interviews at social media posts. Kaya kapag may nangyayaring kakaiba o may kumakalat na balita tungkol kay Kim, agad na naitatanong ng marami. Ano kaya ang reaksyon ni Paulo? Kahit wala pang pahayag si Paulo, nagiging bahagi na siya ng usapan dahil sa koneksyong nakikita ng publiko sa kanilang dalawa. Ikatlo, ipinapakita rin ng sitwasyong ito kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa showbiz. Noon, kailangan pang hintayin ng mga pahayagan o TV programs para malaman ang buong detalye ng isang balita. Ngayon, ilang minuto pa lamang matapos may mangyari, libu-libong komento at opinyon na agad ang lumalabas. Dahil dito, minsan ay nahahaluan ng haka-haka ang totoong impormasyon. Isa pang mahalagang punto ay ang katatagan ni Kim bilang isang artista. Sa tagal niya sa industriya, marami na siyang pinagdaan ng kontrobersya, intriga at batikos. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang isa sa mga pinakarespetado at pinakamamahal na artista sa bansa. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit maraming tagahanga ang agad nagtatanggol at sumusuporta sa kanya tuwing may isyung lumalabas. Sa kabilang banda, magandang paala rin ito sa mga fans at netizens na maging responsible sa pagbabahagi ng impormasyon. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay kumpirmado. Maraming content creators ang gumagamit ng nakakagulat na pamagat upang makahikayat ng views at engagement. Kaya mahalagang suriin muna ang pinagmulan ng impormasyon bago ito paniwalaan o ipakalat. Sa huli, ang pinakamalaking dahilan kung bakit naging malaking usapin ang balitang ito ay hindi lamang dahil sa issue mismo, kundi dahil sa popularidad ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Habang patuloy silang sinusubaybayan ng publiko, malamang na anumang balitang may kaugnayan sa kanila ay patuloy na magiging sentro ng atensyon at diskusyon online. Ang tunay na mahalaga ay ang mga kumpirmadong detalye at opisyal na pahayag, hindi ang mga haka-haka na madalas nagpapalaki sa isang issue.